O kupang, bayan ng kupang na. Magsibaba na yung mga kupang dyan. Anang konduktor. Nagmulat ako ng mata mula sa mababaw na pagkakatulog. Saglit sumilip sa bintana ng ordinary na bus at mabilis na sinuyod ang paligid. Bago sinukbet sa isang balikat ang luma at may ilantahing backpack na siyang naglalaman ng ilang personal kong gamit. Nakisabay sa mga taong pababa na. Nang makababa ako ng tuluyan ng bus, muli kong sinuyod ang paligid. Lumingalinga. Sinalubong ng ilang naglalako ng mani, egg pie at kung ano-anong kutkutin ang ilang nakasabay ko sa biyahe. May ilang lumapit sa akin. Bukayong kaplatito naman ang pinili kong bilhin. Inalok ako ng mineral water ng isang ale. Agad kong kinuha. Nagbayad. Kesa sa Cubao kung saan ako galing, mas mura talaga ang bilihin kapag nasa probinsya ka na. Habang inangat-ngat ang bukayong binili, naglakad-lakad ako, panay sipat sa bawat karatula, pasilip-silip sa ilang kainan. Hindi pa naman ako gutom ngunit bakit hindi? May isang maliit na kantina akong nasilip na nagtitinda ng paborito kong ulam, kare-kare. Ngunit hindi muna ako umupo. Masyadong nanakit ang puwitan ko sa 4 na oras na pagkakaupo sa bus. Gusto ko munang maglakad-lakad. Napatunayan kong totoo ang sinabi sa akin ng babaeng nakakwentuhan ko ilang araw na. Mula nang pinasya kong tumungo sa bayan ng Kupang. Dalawa kasi ang napansin kong reaksyon sa mga tao habang naglalakad ako. Pilit na pilit akong i-compose ang sarili ko upang paglabanan ang pagrehistro ng kahit anong emosyon sa aking muka. Mahahalata mo talaga sila. Maihihiwalay sa normal. Hindi mo mapapansin kung wala kang alam ngunit kung alam mo ang kalakaran, hindi mahirap sipatin. Ang ilang nadaanan ko, nakangiti sa aking nag-aalok ng paninda nila. Walang kuryoso sa muka. Natural. May ilan naman na, kung hindi iniiwas sa akin ng mga mata, napapadura naman sa lupa. Nagtatakip ng tuwalya sa bibig ang ilan. May ilan na hindi kayang pagtakpan ng tunay na katauhan. Walang putol akong sinusundan ng tingin. Isang merkado ang aking tinungo. Lalong dumami ang mga matang sumusunod. Isang pwesto ng mga prutas ang nakaagaw ng aking paningin. Lumapit ako at bumili ng kalahating kilo. Bagamat kunot noo ang isang tenderang katabi ng umiistima sa akin, hindi ko pinahalatang napansin ko. Nang mabayaran at masuklian ay tumalikod na ako pagkatapos mag-thank you. Tapos ay naghanap ako ng palikuran na pampubliko. Meron naman akong nakita at aking tinungo. Walang tao akong naabutan sa loob ng pambabaeng restroom. May 5 cubicle na nakabukas ang bawat pinto. Saglit kong sinipat ang muka sa malapad na salamin bago pumasok na sa isang cubicle. Sinabit ang bag sa isa sa mga pakong nakausli at nilagay sa loob ang binili kong prutas bago sinipat ang flush ng CR kung malakas. Habang nagbabawas ng tubig sa pantog, narinig kong may ilang babaeng pumasok, ngunit hindi nagsasalita. Hindi rin sila gumamit ng CR. Sa halip, tumigil ang kanilang mga paa sa tapat ng pintong inuukop ako. May kamag-anak ka ba dito sa Kupang? Anang isa. Nung una akala ko kinakausap ang kasama. Ngunit nang kumatok ito sa pinto na inuukop ako, ay hindi ko maiwasang maigdad ng bahagya. Ikaw ang kausap ko, Dayo. May kamag-anak ka pa dito sa Kupang? Anito na saglit kong kinalunok ng laway. Kung wala, nag-iimbita ka lang ng kapahamakan sa sarili mo. May biyahe pa ng bus 1 oras pa bago iyon mapuno. Tansya ko. Bumalik ka sa pinanggalingan mo at huwag ka nang babalik dito sa Kupang. Hindi man gaano kalakas ang kanyang pagbababala, may diin naman iyon. Isang buntong hininga ang aking pinakawalan. Hindi ako sumagot. Sa halip, kumuha ako ng wet wipe sa bag at nagpunas.
bago muling sinuot ang pantalon. "Bingi ka ba o pipe?" Anang boses muli. Ang totoo, hindi ko alam kung anong isasagot ko, kaya ako pumunta dito upang imbitahan talaga ang panganib sa aking sarili. Dahil kailangan ko yon para tuluyang magamay at tuwirang maintindihan ng kakayahan na aking taglay. Pansin ko kasi kapag nasa alanganang sitwasyon lang ako, saka ko lang tuwirang nagagamit ang kakayahan na iyon, na buong akala ko dati ay produkto lang ng malawak kong imahinasyon. At nababaliw na ako, kaya pigil na pigil akong tuklasin kung bakit ko nararanasan ng ilang kakatuwang damdamin at ilang pangyayari na iyon. Yun naman pala. Muling gumalabog ang pinto na siyang nagpaigdad muli sa akin at pagbalik ng diwa ko sa kasalukuyan. May dadalawin akong puntod. Isang mahal sa buhay na ngayon ko lang nalaman na dito pala sa kupang nilibing. Mabilis kong sagot bago binuksan na ang pinto. May munting kabog akong naramdaman nang matitigan ang dalawang babaeng tingin ko ay kaedad ko lang, 17. Pinigil kong lumunok ng saglit, tumalim ang kanilang mga paningin. Bago napapahiyang nagbaba ng mata. Tuloy-tuloy ako sa wash area kung saan may mahabang salamin. Kita ko mula sa likod ang saglit nilang pagtititigan. Binuksan ko ang bulsang zipper ng bag. Hinagilap ang isang plastik ng botelya bago nagpasa ng kamay. Anong ibig niyo sabihin na nag-iimbita ako ng kapahamakan sa sarili ko? Mahina akong wika habang binabalik ang maliit na bote ng liquid soap sa bag. Maraming mandarambong dito. Mainit sa mata nila ang bagong muka. Natigil ang pagsasalita ng isa at sa backpack kong may ilang tahi at sira na toon ng paningin. Mula sa bag kong nararapat ng itapon sa basurahan, napatingin siya sa suot kong sneakers na bagamat kulay pula, halatang ni hindi pa nakakatikim ng laba sa pagkadugyot. Tapos tumaas sa pantalon kong kupas at sa t-shirt kong itim. Naging obvious sa akin ang kanyang isipin na baka ako pa ang mandarambong kesa ako ang manakawan. Ang huling biyahe ng bus, alam ko, 5:00 ng hapon. Mahaba pa ang oras mo. Alam mo na ba ang pupuntahan mo o magtatanong-tanong ka pa? Anang isang kasama nito na nagsalita sa unang pagkakataon. Saglit akong napayuko. Tinignan ng dugyot kong sapatos bago nagsabing hindi. Rinig ko ang mahinang palatak ng isang nagbababala sa akin. Yun lang ba ang pakay mo? Pagkatapos mong bumisita sa puntod ng sinasabi mong mahal mo sa buhay, tapos na naalis ka na? Tanong sa akin ng unang nagsalita. Tumango ako. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang aking sarili. Mas maliit na detalye, mas maigi. Sasamahan ka namin. Anong pangalan ng sementeryo ba ang pakay mo? Anang isa naman na higit mahinahon sa kasama nito. Halata sa kanila ang pagpipigil sa isang bagay at paglunok ng sunod-sunod, ngunit hindi sa takot o pagkabahalang nararamdaman. Ngunit alam ko kung ano ang dahilan. Kalam ng tiyan. Hindi ako maaaring magtiwala basta-basta, ngunit aaminin kong hindi ako nakakaramdam ng bigat sa balikat nung nakita ko sila at matitigan sa mga mata. May kabog, ngunit hindi nagkakamali ang aking pakiramdam. O intuition ba ang tawag roon? Hindi ko alam. Ngunit oras na bumigat ang aking mga balikat, tatalon ako kahit sa kanilang harapan mismo. Binuksan ko ang bag na pinakagitna bago may kinuhang notebook. Nagbuklat ng ilang pahina at kunwari ay may binasa sa ilang naisulat ko habang naglalagalag. Ang sabi, unang pampublikong sementeryo mula rito sa palengke.
sabi ko bago binalik ang notebook sa loob ng backpack. Saglit pa akong nakipaglaban sa zipper na hindi magdikit-dikit. At nang mapagtagumpayan naman ay binalik ko ang mata sa kanila. Saka ko lang napagmasdan sila na maigi. Mga kikay girls kung tawagan sa henerasyon namin ng dalawa. Hindi na uso ang butterfly clips ngunit ginagamit ito ng isa. Sa kanyang may kahabaang buhok. Tatlo-tatlo ang hikaw nito sa tenga. Puno rin ng borloloy ang kanyang katawan, lalo ang mga brasong naglalakihan ng mga bangles na kinumpleto ata ang rainbow sa kulay. Hindi rin nagpatalo ang eyeshadow nitong bright green at lip gloss na clear ang kulay ngunit may ilang glitters akong nakikitang kumikinang habang ngumunguya naman siya ng chewing gum. Match sa kulay ng mini dress nitong hanggang hita at hindi na umabot sa tuhod ang laylayan. Jelly ang sandals, kulay pink. Ang isa naman, tamang forma lang sa tokong na pantalon na acid wash, hanging blouse na jag, kulay pink. Rebanded ang buhok na hanggang bewang, may highlights pa nga. Got ang datingan ng makeup, sandals na itim. Gold ang mga accessory sa katawan. May hawak na latest Nokia phone. Halatang maaluwa ng kanilang pamumuhay. Clear ang mga balat kahit hindi naman sila gaanong kaputian. Halatang nakakakain ng masusustansyang pagkain. Hindi tulad kong... O sige, sasamahan ka namin basta pagkatapos mong dumalaw, umalis ka na agad dito. Kahit mukhang walang mauumit sa'yo, babae ka pa rin naman. Marami kasing loko-loko dito sa bayan namin. Anang rainbow girl na naglakad palabas ng CR. Sumunod si Got Girl. Saka lang ako naglakad pasunod. May konting pagsisisi akong nararamdaman at ilang beses na din akong nag-isip na tumalilis ngunit andito na ako. Ano ba naman yung hintayin ko ang panganib upang makuha ang nais ko talagang makuha, kaya ako dumayo rito. Sabi ng nakausap ko, hindi niya raw maipaliwanag kung sa paanong paraan nakakapagpigil ang isang aswang na hindi kumain ng tao. Lalo at ito ang kanilang pangunahing pagkain talaga. Pumara sila ng isang tricycle na halatang kilala nila ang driver. Bago pinasakay ako sa loob, yung dalawa sa backride ng driver tumabi. Papakiramdaman ko lang, oras na magkagipitan, tatalon ako. Isang sementeryo ang aming tinungo. Nang tumigil ang tricycle, bumaba ako at akmang dudukot sa bulsa ngunit nagbayad na agad si Rainbow Girl sa driver na tinawag niyang Tiyong June. Pinakiusapang hintayin raw kami dahil saglit lang naman daw yung sasadyain. Dumukot pa rin ako ng 100 sa bulsa, inabot kay Got Girl na malapit sa akin ngunit umiling naman ito. Ibili ko na lang daw ng kandila at bulaklak sabay nguso dun sa isang tindahan na nagtitinda ng mga sinabi niya. Agad naman akong sumunod. Inaabot ko na ang sukle sa tinderang abala sa pagre-reply sa ka-textmate niya nang lumapit sila Got Girl sa akin. Pansin ko mas relax na sila ngayon kaysa kaninang nakasama ko sila sa CR. Siguro dahil open na yung space. Hindi na kulob. Naiintindihan kong ang katulad ko raw na may dugong presa ay tila tokso sa ilong ng mga aswang. Alam ko, kabobohan tong pasya ko na sumuong sa teritoryo ng mga halimaw na naakit sa laman ng tao ngunit gusto ko talagang maranasan to. Kailangan ko nga kasi. Sasamahan niyo rin ba ako sa loob? Tanong ko sa dalawa na tumango ng sabay. Mahirap na daw kasi. Old school daw yung sementeryong pupuntahan ko na agad kong nasakyan nang pumasok kami sa nakabukas na gate. Patong-patong ang mga nicho na hindi pa magkakasaysang iba. May ilan na bukas na ang nicho
May ilan naman na parang konting tulak, babagsak ang pagkakapatong ng isa. Ano bang pangalan ng hinahanap mo? Tsaka may clue ka na ba kung saan dito banda nakalibing? Ani got girl sa akin na kinatingin ko naman sa kanya habang naglalakad kami papasok. Isang lumang-luma na nicho ang tinungo ko bago kunwari ay lumingalinga. Naglakad pa ako sa isang dako, nagbasa ng mga lapida at binaybay ang isa pang magkakapatong na libingan. Nanatili ang dalawa sa kanilang kinatatayuan. Pinapanood lang ako. Tumungo pa ako sa pinakagitna at nagbasa. Sana hindi nila mahalata na nagpapanggap lang ako. Isang palubog na nicho ang kinapapatungan ng 7 nicho ang aking tinungo. Kunwari ay tinanggal ko ang ilang damo na tumubo sa harap ng lapida. Tapos kinuha ko yung lighter sa isang bulsa ng bag. Nang matulos ko ang isang kandila sa lupa ay naramdaman kong nasa likod ko na ang dalawa. Saglit akong luminga sa kanila at tipid na ngumiti. Bago pinagpatuloy ang pagtutulos ng isang kandila pa. Nilagay ko sa isang gilid ang bulaklak na nakabalot pa sa dyaryo at kunwari ay nag-alay ng taimtim na dasal. Bigla kong naalala si mama na ilang buwan na pala ang nakakaraan mula nung huling dalaw ko sa kanya. Mga panahon na gulong-gulo ako at siya lang talaga yung natatakbuhan ko upang maglabas ng sama ng loob. Naging mabigat sa akin ang taong ito, pero at least nakagraduate na ako. Oo, natakpan ng sobra-sobra ang pagkatao ko pero okay lang. Tapos na yon. Mahalaga yung diploma. Hindi ko alam kung anong damdamin ang lumukob sa akin sapagkat hindi ko napigilang mapahikbi. Muling naalala ang napagdaanan kong paglunok sa kahihiyan at pagkamatay ng aking dignidad sa sarili. Ngunit tapos na yon, bagong yugto na ito at wala na sila. Solo ko na ang buhay ko ngayon. Pasimple kong pinahid ang mga pisngi na nabasa ng luha. May nag-abot ng tissue sa akin. Agad ko namang tinanggap iyon. Tumayo na ako mula sa pagkakaupo at sa pakikipagtitigan sa lapida. Hindi ko naman talaga kilala to kung tutuusin pero tinandaan ko ang pangalan, kapanganakan at kamatayan. Salome Portusa, born on July 23, 1977, died on October 15, 1997. Mamaya, pag nakalingat sila, lihim kong isusulat ito sa munti kong notepad na kung saan nasa bulsa lang ng backpack ko. Nanatili kami roon ng halos 40 minutes din. Naglalaro na ng Space Impact si Rainbow Girl sa cellphone niya. Sigot naman sa ilang lapida na kamasid. Nang sumaktong 1 oras, batay sa suot kong mumurahing watch na relo, nag-sign of the cross na ako at akman tatalikod nang itigil ni Rainbow Girl ang paglalaro. Nang malingonan ko, nakaharap na sila sa akin at tinanong kung okay lang ba daw ako. Tipid ako ngumiti at naglakad na palabas. Hindi pa rin bumibigat ang bawat kong balikat. Hindi na nga ako nakakaramdam ng mumunting kaba sa dibdib habang kasama ko sila. Marahil kahit alam kong aswang ang dalawang babaeng to, mabuti pa rin sila. Ngunit hindi ko binababa ang bantay. Mabilis akong magtiwala ngunit kapag nasira na, mahirap nang ibalik. Nadadala kasi ako. Ano nga palang pangalan nyo? Tanong ko habang naglalakad kami palabas na ng sementeryo. Tumawa si Rainbow Girl. Nailing naman si God Girl. Sabay sabi ni Rainbow Girl na oo nga pala, kanina pa kami magkakasamang 3 pero hindi nila alam ang pangalan ko. Tumigil kami saglit sa isang tindahan. Bumili ng soft drink si God Girl. Pop cola daw 3. Ipinapa-plastic na lang niya. Hinayaan ko na silang magbayad. Tingin ko, naawa sa akin ang dalawang to.
Baka kailangan ko na talagang bumili ng ilang damit. May pera pa naman ako eh. Buti na lang talaga. Kaso iniipit ko kasi yon. Pangkuha ko rin ng requirements kung magpapasya na ako maghanap ng trabaho at hindi na ako maglalagalag. Hindi naman kasi pwede yung ganito. Kailangan ko ding magtinutino. Hahanap lang ako ng isang bayan o lugar na alam kong magiging komportable ako bago ako tuluyang magdesisyon. Wala sa sariling inabot ko ang soft drinks na kinuha ni God Girl sa tindera. Uminom kami pare-parehas. I'm Adi. Siya si Ray. Ani Rainbow Girl na tinuro si God Girl na ambala naman sa pag-inom. Karisma. Tipid kong wika bago tinapon sa basurahan ang plastic na wala ng laman. Iyon na din ba ang nickname mo? Tanong ni Rainbow Girl na Adi ang pangalan. Cha, sagot ko naman. Nilahad ni God Girl ang kamay na inabot ko naman. Salamat sa inyo sa pagsama. Wika ko na kinatingin ng dalawa sa akin. Ngumingiti na sila. Nakakatawa lang. Hindi kasi maayos yung umpisa namin kanina. Hindi rin naman kami nagtagal. Agad rin naman kaming sumakay sa tricycle at umandar naman agad iyon. Sa back ride pa rin sumakay ang dalawa. Tansya ko, nasa 20 minutos din ang layo ng palengke sa sementeryo na pinanggalingan namin. Ngunit wala pa kami sa palengke. May humarang na 3 motorbike. Tigda 2 ang sakay nun. Bumigat ang mga balikat ko. Sumibol ang kaba sa aking dibdib. Eto na. Napatingin ako sa mga daliring nanginginig at nagiging transparent sa aking paningin sa kabila ng takot ko. Napapangiti pa rin ako. Alam kong pag tumalon ako, mas mahahamig ko na ang tamang tiyempo. Matatandaan ko na ang damdamin na dapat kong namnamin para tuluyang magamay ang pagtalon. Tumigil ang sinasakyan naming tricycle. Bumaba sila Adi at Ray. Napasunod na lang ako ng tingin. Tumungo sila sa gawi ko, ngunit ang inaasahan kong hahatakan nila ako pababa ng tricycle ay hindi nangyari. May kalamansi at asin sa plastic na nakasabit sa likuran mo. Kunin mo. Utos sa akin ni Ray nang inuso pa ang sinasabi. Tumalima naman ako. Binuksan ang plastic na pula at naroon nakahalo sa asin ang ilang kalamansi. Hindi pa durog. Hawakan mo lang. Maganda na yung handa. Ani Adi na hinintay na lumapit ang dalawa na bumaba mula sa pagkakasakay sa motorbike. Bahagya akong sinilip mula sa loob ng tricycle ang 2 lalaking lumapit kila Adi. Napalunok ako. May mga itsura sila at halatang anak ng may kaya. Base sa balat. Yung isa mabusyaw yung kutis. Yung isa moreno. Naka-polo shirt na tinernohan ng cargo shorts na abuhin, sandals na Birkenstock ngunit halatang genuine. Yung isa naman white t-shirt at blue jeans. At Vans na skater shoes. May gold earrings sa bawat tenga. Maayos na naka-hairstyle ang buhok. Mababango sila tignan. Yun nga lang, base sa matalim nilang tingin sa akin at madalas na paglunok ng laway, halatang halata ko. Positibo. Aswang sila. Tara, snack tayo. Sama niyo yung bago niyong kakilala. Nakangising utos nito kila Ray bago muling nilipat ang singkit ng mga mata sa akin. Napalunok ako ng laway. Wow! Hindi mo nga ako pinapansin nung high school tayo hanggang sa graduation natin kahit seatmate mo pa ako ah. Tapos pautos kang magyayaya ng snack. Tingin mo sa akin easy to get? Nakairap na wika ni Adi. Humakbang palapit yung nakaabuhing shorts ngunit hinarang naman ni Ray ang katawan niya rito. Finders keepers, Pogi. Natatawang wika naman ni Ray na kinatingin nung nakashorts sa kanya. Anong gagawin niyo dyan? Aamuyin niyo habang pumapangas kayo ng karne ng baboy. Natatawang wika nito na kinahalokip-kip ni Adi.
Ano't ano man, amin siya. Alam nyo ang batas sa pangangaso. Ang kay Juan, pag nakita ni Juan, kay Juan na. Ani Adi pa. Nilingon ko ang driver na sa akin naman nakatingin. Wala akong nararamdamang bigat sa balikat habang pinagmamasdan siya, ngunit basa ko ang emosyon sa mata niya bago niya binawi ang paningin sa akin. Parang naaawa. Natagpuan ko na ba ang sinasabi ng nakakwentuhan kong magkalabang angkan sa bayan ng Kupang? Ang itim at ang pula. Sila Adi ang pula base sa nahimay kong clue sa pag-uusap nila. Mga aswang na piniling hindi kumain ng tao. Nagbago na ba ang isip nyo at pananaw? Sa bagay, bihira lang talaga ang presa. Nangiinsultong wika nito sa dalawa. Sorry Mike, hindi ko pil mag-snack lalo at ikaw ang kasalo ko. Ngayon, kung ayaw niyong magsalpukan ang mga angka natin, padaanin niyo kami. Maotoridad na wika ni Adi sa lalaking nakaabuhing shorts. Nagtinginan ang dalawang lalaki. Bago, tila nag-usap sa kanilang paraan, mata sa mata. Tapos ay tatawa-tawang tumalikod. Sakalang natigil ang pagninig ng aking mga kamay nang makita silang sumakay sa dala nilang motorbike bago humarurot palayo. Pinagmasdan ko sila Adi na umikit sa trike. Sumakay si Adi sa tabi ko. Si Ray sa likod ulit ng driver. Habang biyahe, mabilis na pinagtapat sa akin nila Adi na bayan raw ng aswang ang napuntahan ko. Ngunit hindi naman daw sila lahat doon ay masama. Hindi naman daw lahat ay kumakain ng tao. At tama ang aking sapantaha. Sila Adi ang angka na pula na pinipilit magpakabuti. Marami pa silang sinabi sa akin na ako raw ay dugong presa. Alam ko naman yun. Alam ko na din na aswang sila. Kahit nung nasa CR pa lang kami, halatang halata ko na. Oo nga't sila ang unang aswang na nakilala ko, ngunit hindi na ako nagulat pa. Matagal ko na rin kasing pinag-isipan ito. May dahilan kung bakit ako sumuong sa lugar na ito at ipain ang sarili. Tumango-tango lamang ako habang mahigpit pa ring hawak ang plastik ng asin. May tinawagan si Ray. Back up raw bago tinapik ang balikat ng tiyong Jun nila. Pasensya na. Mukhang nagdingas ng alitan sa inyong pagitan ang pagdating ko. Sabi ko kay Adi na umiling-iling. Kung tutuusin raw, wala silang pakialam sa akin kung nagkataong panig nila Mike ang nakatsyempo sa akin. Isa sa mga batas na sinusunod nila kung sino ang unang nakalapit sa dayo na makakatungtong sa kanilang bayan, wala nang pakialamanan. Sinuwerte lang daw ako kasi nakita daw nila ako pagkababa ko ng bus. Saglit kaming tumigil sa isang arko kung saan sa ilalim nun may 2 tricycle at 2 kabayo ang nag-aantay sa bukana. Ito ata yung backup na sinasabi nila Adi dahil nang muling umandar ang tricycle, sumunod ang mga iyon sa amin. Iyon ang pinaka-teritoryo namin. Ligtas ka ron kung sakali. Ngunit gusto na naming umalis ka na sa bayan na to. Delikado ka rito. Ani Adi sa akin. Nilabas ko ang ulo sa tricycle. Pilit tinanaw ang papalayong arko. Tinandaan ko ang lugar. Bawat anggulo, bawat punong nadaraanan. Tinandaan ko maging ang kalsada na aming tinatahak. Pinakatitigan ko lahat ng detalye. Bakit? Agaw ni Adi sa akin. Hindi ako tuminag. Muli akong sumilip. Hindi ko na nakita ang arko dahil lumiko na kami. Huwag ka matakot. Hanggat kasama mo kami, hindi ka magagalaw na mga yon. Sisiguraduhin kong makakaalis ka sa bayan na ito, Karisma. Ani Adi pa. Hindi ko maiwasang titigan siya habang panay ang tipa niya sa cellphone. May init akong nararamdaman sa aking puso. Bakit minsan sa labi pa ng ibang tao lalabas ang mga salitang
ni hindi ko naririnig sa mga kamag-anak ko, maging sa pangalawang pamilya ko. Hindi kami lubos na magkakakilala ngunit parang handa silang makipag-away sa kabilang angkan para sa akin. Bahagya akong nakonsensya. Nang maisip ko kung bakit ako napasugo dito. Ngunit anong magagawa ko nga? Kailangan ko nga kasi ang karanasan na ito. Pagdating mo sa Maynila o kung saan ka mapapadpad pagbaba mo sa bus, tawagan mo agad ako ha. Bili niya ulit na kinatango ko. Teka, may cellphone ka ba? Tanong ni Adi pa. Ang totoo, wala. Hindi ko pa kasi kailangan at pinagkakasya ko yung perang hawak ko. Makikitext ako, wika ko na lang, napabuga sa hangin ng marahas si Adi. Bago, walang pagdadalawang isip na binigay sa akin ang Nokia cellphone niyang 6600 ng unit. Nanlaki ang mga mata ko. Sinabi kong hindi ko matatanggap yun. Sige lang, makakabili ako niyang bukas. Huwag mo na lang sanang basahin yung mga messages na kakahiya. Burahin mo na lang. Anito na naiiling pa. Ibabalik ko sa iyo to. Wika ko na kinalaki naman ni Adi ng mga mata. Gaga, huwag ka nang babalik dito. Gusto mong ataduhin ka nila, Mike? Napapantastikohang wika naman ni Adi. Hindi ako sumagot. Kapag ginulo ka nila Mike sa Maynila, ipaalam mo agad sa akin. Muling wika ni Adi. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. Nasa palengke na kami nang ibaling ko ang mata sa kalsada. Eskorte ako nila Ray. Nakatigil sa isang bahagi ang 3 tricycle at 2 kabayo. Basa ko sa mukha ng ilang nadaanan namin ng tensyon. Sumakay ako ng bus, maging sila Ray ganon din. Hindi pa puno ngunit binulungan ni Adi ang driver na nakaupo sa pwesto nito. Napatingin naman sa akin yung driver. Tumango ito ng marahan at binuhay na ang makina. Nakita ko pang nag-abot si Adi ng ilang pirasong nakatuping perang papel. Tapos ay bumaba na ang 2. Agad umusad ang hindi pa punong bus. Sa hulihan ako umupo, kung saan wala akong nakatabi. Sa pinakadulo ang pinili ko, napasiksik ng wala sa sarili sa sulok. Ang plastik ng asin na bit-bit-bit-bit ko pa, nilagay ko na sa loob ng bag. Oo, kinakabahan ako ngunit isa talaga ito sa inaasahan ko na. Sinamahan sila Adi ng 2 matandang nakasakay sa kabayo. Nang tanawin ko na sila sa bintana, hindi ako nakapagpasalamat. Nagigilty talaga ako. Hinatid nila ng tingin ang bus na sinasakyan ko. Nakita kong may tinipapa sa cellphone si Ray. Naigdad ako nang mag-vibrate ang cellphone ni Adi na aking hawak pa. Rumihistro ang mukha ni Ray sa screen. Isang mensahe ang pinadala sa akin. Balitaan mo kami agad. Kahit nasan ka pa, tutulungan ka namin. Anito pa na kinalabo ng aking mga mata. Iilang oras ko pa lang silang nakasama ngunit dinaig pa nila sa pagmamalasakit ang pamilyang pinanggalingan ko. Hindi ko maialis ang mata sa kalsada ngunit inaantok ako sa pagod at sa tensyong naramdaman kanina. Nilagay ko sa bulsa ng pantalon ang cellphone ni Adi. Hinilig ang pisngi sa gilid ng bintana. Iilang bahay na lang ang nadaraanan ng bus, pero sunod-sunod na puro puno na. Napapikit ako nang may kung anong silueta ang umagaw sa sulok ng aking mga mata. Kinusot ko ang bawat talukap na inaakit ng antok. Niliitan ko ang paningin. Sinipat ng maigi nang may kung anong tila sumasabay sa bus. Parang isang siluetang itim na sa sobrang bilis ng galaw, hindi ko maapuhap kung ano. Napatingin ako sa langit na nagkukulay kahel. 5:00 pa lang ngunit parang mabilis ang paglubog ng araw. Hindi na ako nagulat nang huminto ang bus, kasabay ang pagbigat ng aking balikat. Panganib.
Sumakay ang ilang kalalakihan. Hindi nakahuma ang konduktor at ang driver. Sa akin lang sila lahat napatingin. Napalunok ako nang makita sila Mike na mabilis na naglalakad palapit sa akin. Hinaklit nito ang braso ko at walang niha-nihong kinaladkad ako pababa. Hindi ako makaalma ni hindi makahingi ng tulong dahil nagtunguan na ang ilang pasahero, maging ang driver at ang konduktor. May isang mag-inang inakap ang dalawa niyang anak ng pagkahigpit-higpit na kung pwede lang ibalik niya sa sinapupunan ng mga anak niya, gagawin niya. Malinaw na hindi nila nais makialam at kilala nila ang bumitbit sa akin. Napatingin ako sa mga daliring nag-umpisang manginig at muling nagiging transparent. Nang makababa kami ng bus, umandar din ito agad. Maigi na lang at nakasabit pa rin sa katawan ko ang aking backpack. Sa loob ng kakahuyan ako binitawan ni Mike. Napasubsob ako ng mapaupo sa lupang nasasapnan ng makapal na Bermuda grass. Ano? Yayayain mo rin ako mag-snack? Bagamat nginig ang boses, nilabanan ko ang takot. Ito ang hinihintay ko. Nagtawanan sila Mike. Pwede, pero ikaw ang memeryendahin namin. Anito na nawala ang kagapuhan sa muka dahil bumalasik ang itsura. Tumayo ako. Nangangalog ang mga tuhod ngunit kinuyom ko ang mga kamao. Paglabanan ng takot. Paglabanan ng takot. Paulit-ulit na sabi ko sa sarili. Gustong manginig ng mga pangako sa nakikitang pagbabago ng mukha ni Mike. Ngunit mariin kong kinuyom pa rin ang mga kamao. Pinilig ang ulo. Sabay-sabay at bahagyang humukot sila Mike. Tila iigas anong sandali mula ngayon. Mga gago. Hindi niyo ko matitikman. Mahina akong wika bago tumalon. Naramdaman ko ang pamilyar na init na yumakap sa buo kong katawan. Tapos nakita ko sila Mike na pedaluhong na ngunit hindi nila ako naabutan. Nawala sila bigla sa aking paningin. Pumikit ako. Inisip ang iskinita na lagi kong dinaraanan sa boarding house na inuupahan ko. Ngunit sa hindi ko malamang dahilan, ang arko nila Adi ang malinaw na gumuhit sa aking gunita. At katulad ng inaasahan, sa arko ako dinala ng aking natatanging kakayahan. Ang pagtalon sa iba't ibang lugar na hindi ko pa nagagamay ng maayos. Karisma? Naguguluhan na wika ni Ray. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Alanganing ngiti ang binigay ko. Tila ba naglalakad sila palabas ng arko. May kasama siyang babae na may edad na. Natapon sa lupa ang hawak nitong bowl na may lamang pagkain. Nakanganga at sa akin nakatuon ang paningin. Panong lumitaw ka sa harap ko? Hindi kita naamoy. Ano yun? Teleport ba yun? Nauutal na wika sa akin ni Ray. Napakamot ako sa batok. Marahil nga, teleport ang tawag doon. Ngunit may espesyal akong pangalan sa kakayahan na iyon. Ang pagtalon. Dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum. Magandang araw, ako po si Aling Maria at welcome sa ating shoutout. Energy Maria. Pasensya na kayo, pause na naman tayo at eto na naman tayo. Ayan. Unang-una sa listahan, shoutout sa'yo Ma'am Cheryl Ebo, shoutout sa'yo Ma'am Cheryl, shoutout sa'yo Ma'am Beng Kabatuan, Bebe, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo Miss D. Shoutout sa'yo Miss D.
Shoutout sa'yo, Bernabe. Shoutout po sa inyo, Sir Bernabe. Shoutout sa'yo, Ma'am Jackie Lu Gatding. Ma'am Jackie Lu, shoutout sa'yo, ma'am. Shoutout sa'yo, Ma'am Arlina Aquino. Ma'am Arlina Aquino, shoutout sa'yo. Energy yan. Energy! Shoutout sa'yo, Ma'am Kwentong Nakakalawat. Ate Nix, shoutout sa'yo, Ate Nix. Shoutout sa'yo, Ma'am Choco Fudge. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Amor Fernando. Ma'am Amor, maraming salamat. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo, Ma'am Main. Shoutout sa'yo, Ma'am Main. Shoutout sa'yo, Ma'am Jeanette Sabado. Shoutout po sa inyo. Pasensya na sa mga manok. Alam ko sanay na kayo pero lagi kong ihihingi ng tawad. Alam niyo naman, sabungan dito sa amin. Ayun, shoutout sa'yo, Ma'am Jeanette Sabado. Shoutout sa'yo, Ma'am Cheryl Rose De Vera. Ma'am Cheryl, shoutout po sa inyo. Ayun. Shoutout sa'yo, Sir Lion King Calosa. Sir Leo, shoutout po sa inyo, sir. Shoutout sa'yo, Ma'am Diana Garcia. Ma'am Diana, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Ma'am Net Serena. Shoutout po sa inyo, Ma'am Net. Ayun. Shoutout sa'yo, Ma'am Honey Grace Owen. Ma'am Honey, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Sir Joseph Arzola. Sir Joseph, shoutout po. Shoutout mga kwentong kababalaghan. Subscribe po kayo dyan, please. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Jane. Ma'am Jane, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Marinel Galino. Ma'am Marinel, maraming salamat po. Shoutout po. Shoutout sa'yo din, Ma'am Anna Marie Blanco Ignacio. Ma'am Anna Marie, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Kurab Stories. Pa-subscribe po dyan, ha. Shoutout sa'yo, Kurab. Shoutout sa'yo, Ma'am Janice. Ma'am Janice, shoutout sa'yo, ma'am. Maraming salamat po. Shoutout sa'yo, Sir Leonardo Manalo. Sir Leonardo. si Kuya Leonardo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din sa'yo mga kwentong kababalaghan at Encuentro Pinoy Creepy Stories. Shoutout po kayo sa kanila. Shoutout sa'yo, Sir Jeric. Horror Stories. Ayan. Shoutout po, Sir Jeric. Shoutout sa'yo, Ma'am Janice Espino. Ma'am Janice Espino, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Rain Eser. Shoutout po sa inyo. Ano daw siya? Magandang gabi, Aling Maria. Kamusta? At pa-shoutout daw ang mama ko na si Lerma Aguilando. Yun. Shoutout sa'yo, Rain. At sa mama mo na lagi nakikinig na si Ma'am Lerma Aguilando. Shoutout po sa inyo. Nabubulin na. Shoutout sa'yo, Ma'am Cheska Loren Leyes. Shoutout po, Ma'am Cheska Loren. Shoutout sa'yo, Ma'am Ellen Aragon. Shoutout po sa inyo. Yun. Shoutout sa'yo, Sir Billy Swift at sa kanyang pinakamamahal na si Ma'am Emma Edie Emory. Ayan. Stay strong. Ayan. Shoutout sa inyo dalawa. Shoutout sa'yo, Danita. Danita 246. Shoutout po sa inyo. Ayun, tuloy-tuloy tayo. Shoutout sa'yo, Ma'am Roxy Gervasio. Ayun, shoutout sa'yo, Ma'am Roxy. Shoutout sa'yo, Khalil Kent. Khalil Kent, shoutout sa'yo. Ayun. Shoutout sa'yo, Ma'am Belen Malbas. Ma'am Belen, laging nagti-thank you. Thank you din po, Ma'am, sa laging pagbisita. Shoutout sa'yo, Ma'am Belen Malbas. Shoutout sa'yo, Sir Jack Bower. Sir Jack, sana tama ko ng bigas. Sir Jack, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Kwentong Aswang, pa-subscribe po. Ang ingay. Shoutout sa'yo, Ma'am Lilibet Takeno. Ma'am Lilibet, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo. Sorry, nag-ano kasi ko. Nag-i-scroll lang ako ng mga sinashoutout.
Shoutout sa'yo, Sir Tondato Saway. Nag-iba ka ba ng pangalan, sir? Sorry, nakalimutan ko. Pero shoutout na rin sa'yo, Sir Tondato Saway. Sana tama ko ng bigas. Shoutout po sa inyo. Teka, parang... Sir Zero, ikaw ba yan? Nagbago ka ba ng pangalan? Sorry, hindi ko na matandaan. Parang, ikaw ba yan? Correct mo na lang ako, Sir Zero, kung ikaw yan. Shoutout sa'yo, Sir Zero. Sorry, nag-i-scroll lang ako. Ayun. Yun, dire-diretso tayo. Sino pa ba? Shoutout dun sa dalawang bagong kong subscriber na si Ma'am Nix ng Kwentong Nakakakilabat at kay Ino Jordan ng Incognito Stories. Shoutout sa inyong dalawa. Ayun. Shoutout sa'yo, Boss Genesis Dioneda. Shoutout po sa inyo. Okay, tuloy-tuloy tayo. Shoutout sa'yo, Ma'am J. Season. Ma'am Jace. Ayun. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Myla Royles. Shoutout po sa inyo, Ma'am Myla. Shoutout din sa'yo, Nel Panaligan. Sir Nel. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Jin DC. Uy, Jin DC. Namimiss na ko ito. Shoutout sa'yo. At shoutout din po sa inyo, Ma'am Rian Medora. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout sa iyo, Don't Care. Don't Care. Ayun, shoutout po sa inyo, Don't Care. Ayun. Shoutout, sorry, nabubulol. Shoutout sa iyo, Ma'am Eliza Adona at sa pinsan niyang si Nikki Adona. Shoutout po sa inyo, Ma'am Eliza. Shoutout po sa inyo, Ma'am Nikki Adona. Yun. Shoutout sa iyo, Sir Jesse Oman. Sir Jesse, shoutout po sa inyo. Shoutout din sa iyo, Ma'am Bibilin Ocampo. Ma'am Bibilin Ocampo, shoutout po sa inyo. Shoutout din sa iyo, Ma'am J. Garbo. Shoutout po sa inyo. Ma'am Opelia Comilang. Ma'am Opelia. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa iyo, Brenda Mage. Shoutout sa iyo. Shoutout sa'yo, Wilben. Oy, Wilben, shoutout sa'yo. Shoutout din sa'yo, Ma'am Kirby Lasebal. Ma'am Kirby. Ma'am Kim Dagkutan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Kim. Ayan. Yun lang po muna sa ngayon, Medyo maingay na rin po kasi. Ayun. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba at gagawa natin ng paraan yan. Ano pa ba? Ayun. Bali, December na. Ayun, December na. Sa ngayon po kasi, lagi ko naman po sinasabi sa inyo, hindi po madali sa akin ang magsulat. Sa totoo lang, kapag, sorry. Kapag pag napapansin yung 3 days, 4 days, or week na hindi ako nakakapag-upload, ibig po sabihin nun, hindi pa ma-edit at o kaya hindi pa ako nakakapag sulat ng maayos. Ang mahirap kasi talaga yung sa pag nag-edit na. Tapos mahirap din talaga mag-record lalo na kapag syempre yung maingay. Ayoko rin naman ng sobrang ingay na nagre-record tayo. Sayang din kasi nakakahiya din. At saka sorry. Nahihiya ako sa totoo lang pero ayun. Mas ma-appreciate ko po kung hindi po muna kayo mag-i-skip ng ads. Agad wala pa po akong trabaho. Paano naman kasi na-raid kasi yung club na naginigilingan ko yung na kasi kung kailang star dancer na ako, hindi pa ako nakakagiling sa entablado, biglang raid to! Kaya ayun, walang trabaho ngayon si Aling Maria. Ayun, mas ma-appreciate ko po kung sana po tulungan niyo po muna ako. Huwag po muna kayo mag-skip ng ads, para awan nyo na. Pero nag-a-apply na po ako ngayon sa mga beer house. So, pag natanggap po ako, pwede na po ulit kayo mag-skip ng ads. Ayun lang. Ayun, matatapos na rin lahat ng series natin. Yung Dukot nga pala, Dukot series natin matatapos na. Last 4 episodes na lang. Tapos, lahat yun i-upload ko na bago matapos ang December para sa susunod na taon, mga bagong series na tayo. Ayun, tatapusin talaga natin lahat ng series ngayon. Yun yung pinaka-latest. Ayun. Sa ngayon, pag
Sana maintindihan nyo na yung iba medyo natatagalan ng karugtong, ma-uploadan ng karugtong or natatagalan akong sundan agad kasi minsan talaga hindi talaga madali para sa akin. Naiintindihan kong maraming writers na madali lang sa kanila magsulat. Sa akin kasi talaga hindi. Ayun. Pero matatapos na po lahat. Pinapangako ko po sa inyo next year habang nag-a-apply pa tayo sa mga bureaus. Hanggat hindi pa tinatanggap sa mga bureaus si Aling Maria, yun. Magbibigay po ako ng sunod-sunod ng mga bagong series. Yun. Maghihintay na naman kayo na matagal. Yun, magsisipag tayo. Yun. Maraming salamat po. Yun lang muna. Ayun. Yun. Sige. Kita-kits sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Kumain ng maigi, uminom ng vitamins, at huwag magpapakapagod, laging magdasal. At yun lang muna. Antal ko na. Muli, ako po si Aling Maria. At ingat!